Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po, isang mainit at masayang pagbati sa inyong lahat, sa ating mga kababayan nasa loob man kayo ng bansa o kayo man ay nasa ibayong dagat. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ang Radyo Pilipinas World Service ay ang online digital platform ng PBS-BBS. Ma-access nyo po kami, mapapanood, mapapakinggan live sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live sa inyong pong Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming, napapakinggan po tayo ngayon sa ating live audio streaming. Kung hindi pa ho kayo nakakapag-download nito sa inyong mga cellphone, I invite you to download it. Sa inyo pong mga cellphone, kung ang gamit nyo ay smartphone, punta lamang po kayo sa Google App. At pagdating po sa Google App, i-type nyo lang eVox PBS Receiver. At pag nakita nyo na po yung eVox PBS Receiver, download nyo po yon and install. At kapag na-install nyo na po yun, lalabas na po doon ang mga tile icons ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nandun ang RP1, RP2, RP3, ang ating mga FM station, dalawa, FM1 and FM2. And of course, ang ating Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po doon at mapapakinggan nyo na mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Samahan nyo po kami sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Kasama pa rin natin, kakibat natin sa ating Master Control, of course, sila Milo, si Hero, si Leo, and of course, ang ating producer para sa araw na ito. At ito mga nakalipas na araw, si Miss Step Vicente. Ayan, alright? At mahalaga po ang usapin natin ngayon, pang-global ito. Bakit ko nasabing pang-global ito? Hindi lang pang-bansa, kundi pang-international. Bakit? Kasi magandang balita. Ang PEZA, ang Philippine Economic Zone Authority, nagsabi, biruin ninyo, more than 290% ang tinalon, ang in-increase na mga bago at expansion ng mga investment o projects sa loob ng mga ating mga economic zones dito sa Pilipinas. Mas mataas po ito kumpara noong nakalipas na taon na 2024. Dahil noong 2024 ay naka 14.951 billion pesos lamang tayo nung first quarter ng 2024. Ngayon pong itong first quarter ng taong 2025, nahigitan na po yan. Nasa 294.26% increase. Imagine niyo po yun, 294.26% increase. That means, yung investment confidence sa Pilipinas nandun na nga ba? Nagpipick up na nga pa? Should we be very optimistic sa mga darating na mga panahon, especially sa mga darating pa mga quarters ngayong 2025? And what does this mean sa ating financial market, sa ating banking sector, sa ating mga ekonomista? Malalaman po natin yan sa ating pakikipagtalastasan. Walang iba kundi sa ating kilalang-kilala to na economist, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, walang iba kundi si Mr. Michael Ricafort. Mike, magandang araw sa iyo, Mike, at welcome sa programang Global na Tayo. Ay, magandang umaga po, Sir Ray, and thank you for the generous introduction. Magandang umaga rin po sa inyo mga tagsubay. Thank you very much, Mike. At siguro, Mike, ang unang katanungan ko is ano muna ang reaction mo bilang isang economist, the Chief Economist of the Rizal Commercial Banking Corporation, one, if not the leading commercial universal bank here in the Philippines tungkol dito sa report na ito ng PEZA. More than 294% ang tinalon ng mga bago at expanding mga investments dito sa mga economic zones natin kumpara sa 2024. Kasi po, directly involved din po. Well, I was one of the isa sa mga nag-present sa Tokyo last year, no? Kaya talagang involved din ako sa at nimo-monitor ko closely yung numbers natin, no. Mm-hmm. Nag-present kami kasama si si PEZA rin, no. Tapos
yan, nagbunga po yung mga efforts na yon, no? Yung kasi in one of the presentations last year sa Tokyo, more than 200 Japanese investors yung kung saan po kami nag-present, no? Kasi it's a joint presentation based on memorandum of agreement with PESA, with Sumitomo Mitsui Bank, which owns 20% of RCBC. So, yung po, maganda po yung sinyalis ito kasi ano naman it's a function of yung effort din na sa paghikayat ng mas maraming investors na mamuhunan sa ating bansa. At kasi kung titignan natin, napaka-attractive ng fundamentals natin. We're one of the fastest growing economies in the region. No? About 6% economic growth in the foreseeable future. And kasi attractive yung demographics po natin. No? We have the 12th largest population in the world. And that's more than 113 million Filipinos, and it's a young population. Average age is below 25 years old, and yun, majority ng population, more than 50 million Filipinos, naghahanap buhay na po. No? Ayun ang tinatawag na demographic dividend or demographic sweet spot. No? Since 2010 pa po yan. This is already the 10th year. And huli na po yung Pilipinas na makamit itong dividend, yung demographic dividend or demographic sweet spot. No? Nauna po yung Japan ng 50 years sa atin, noong 1965. And then yung Hong Kong, Singapore, 1980, South Korea, 1985, and China, 1990. And the other ASEAN countries were ahead by 10 to 20 years. Tayo, we're the last. So, moment na to ng Pilipinas to really catch up on the developmental story. Umaangat yung ranking kasi natin. No? Yan. Number 34 noong 2023 based on the IMF data, yung papalakihan ng ekonomiya. Kumbaga, may potential tayo na yung nakikita ng mga katulad ni na Goldman Sachs, yung ibang global banks din, no? Ang nakikita yung potential sa Pilipinas na umangat yung ranking to number 15 to number 20 by 2050 to 2075. Meaning in 25 years time, at least, aangat pa lalo yung ranking natin when it comes to palakihan ng ekonomiya, yung GDP. Alright. Consistent naman po kaya kumbaga yung mga biggest global companies, lalo na kasi biggest investors natin, marami galing sa Japan din at meron din galing sa Estados Unidos, sa Europa, at sa marami pa pong mga developed countries, no? If they want to be part of the action, they must be here. Yan. Kasi napaka-attractive ng demographics Yes. Yung mga sales. Yan yung sinasabi mo, Mike, tuwing kita'y nakakapanayam. Yung sweet spot, no? Yung sweet spot ng Pilipinas, particular dito nga sa sinasabi mong demographics, dahil we have a young workforce na nandito. Opo, kasi our greatest resources are people. We don't have much land, we don't have resources like yung oil, pero our greatest asset and resource pa rin mga tao, yung ating mga tao, mga Pilipino, no? Kasi katunayan, yan, yung ranking natin, pwedeng umangat, no? Posible, kasi sa remittances, we're number 4 in the world. But apat na pinakamalaki, $40 billion after India, Mexico, and China. So, consistent, pwedeng umangat. Pagdating sa BPO, kasi yung OFW in an aging developed world right now, yung mga developed economies na aging, nagpapadala tayo. May labor shortage. So, pinapadala natin. Katunayan, tayo yung pinakamalaking nagpapadala ng nurses. More than 20% of the world's nurses coming from the Philippines. Yes. More than mga 20 to 25% ng seafarers, galing, yung mga nagbabarko, galing Pilipinas. Yes, no? that's true. That's true. Bumundo po yung deployment nun. That's true. Pagdating po sa yan, kung yan yung mga dinideploy, sila mismo yung pumupunta, nakipagsapalaran. No? Meron namang option na manatili na lang dito sa Pilipinas, yung BPO. Kasi kumikita yan ng $39 billion per year. Wow. Last year. Yan, we're number 2 in the world after India. Wow, okay. Pagdating sa contact center, call center, yung subset nun, 70 to 80% po kasi ng BPO, contact center, call center. Yes. Number 1 po ang Pilipinas. Hindi po tayo mauna ng India kahit gusto nila. So, kaya yun ang look at the biggest banks in the world. They're here in the Philippines. Ito, pumunta lang na Agosto si
JP Morgan Chase President, Mhm. Jamie Dimon, no? Mhm. Laki ng facility nila sa beginning. And the biggest banks in the world, name them, they're all here, no? Nag-outsource sila. Kumbaga, bakit sila nag-outsource po dito? Kasi it only cost them like 20%, no? Mhm. Compared to yung kung mag-operate sila sa developed countries, 20% lang po. 20 cents to the dollar lang po yung cost dito. And it's even cheaper if they go to the provinces. Kasi mahal na rin po yung upa dito sa Metro Manila. So, At isa pang yung mga tulad ng Bacolod, Iloilo, Mhm. Cagayan de Oro, Calabarzon, Clark, at marami pa pong lugar na kung yung Dumaguete, kasi may clustering ng mga may supply ng labor, colleges and universities. Alright. Doon sila yung malapit po doon. Kaya, yun, hindi na sila makipagsiksikan sa Metro Manila Yun. at sa Cebu. Mhm. O doon na lang po, sila na po yung lumalapit doon. Malapit po sa may eskwelahan, doon sa nagpo-produce ng graduates. No? So, Biro yun. mo Mike, ang sabi ng PESA, itong mga bagong investments na ito, bago at expansion ng mga investments nito could generate around more than 15,000 jobs directly, and indirectly it could also generate around 70,000 jobs. Yung kasing indirect jobs, yun yung mga, di ba, yung mga support na mga trabaho tulad ng halimbawa transportation, public transportation, yung mga maliliit na mga convenience stores, and probably even baka biglang magsulputan dyan yung mga housing projects para makapagbigay ng housing sa mga manggagawa na mai-employ ng mga projects na yan at mga investments na yan. Ayun po yung tinatawag na multiplier effect na kumbaga lahatan bukod yun sa direct jobs na nakikreate ng kasi karamihan po ng na yung mga PESA approved investments, no? Marami rin po diyan manufacturing, no? Meron din po mga services, mga related sa outsourcing, sa IT BPO, no? Kaya ano po 'yan? Lahat ng klaseng yan, mga foreigners na mag-locate dito, maglikha sila ng trabaho. Siyempre, mag-hire din sila ng mga, parang yung mga related services, halimbawa sa, siyempre, yung sa security, sa yung transportation, maintenance, housekeeping, etc. And yung may mga suppliers din po yan, may supply chains, value chains. Ayan, doon, yung mga commercial areas, nakikinabang din po yun. Tama, yung sa mga ngailangan din po ng ng housing, accommodation, and ayun, kaya apektado po yan kung tourism related yan. Siyempre, maglilikha din po yan ng maraming trabaho at oportunidad sa yung mga sa probinsya karamihan ng tourism So sa mga malalapit na locality, probinsya, region, makikinabang din po sa pagdating sa na-employ na mas maraming mamamayan po sa mga lugar na yun, sa areas. May question ako, Mike. Kasi ito bang nangyayari ngayon sa PESA, yung mga investments na pumapasok, lalo na itong mga foreign direct investments na ito, is this the result of the administrations o yung sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang paglabas-labas sa bansa, lalo na sa kanyang mga pagsasagawa ng state visit, ng kanyang working visits, to continuously encourage investors to invest in the Philippines? Bahagi na ba ito na resulta ng mga ginagawa niya sa labas ng bansa? Malaking bagay kasi sa highest level po yan ng ating bansa, no? Of course, in discussing and meeting with other leaders of countries and the leaders of the biggest companies in the world. So indeed, yes, kasi ultimo big and small, kahit yung mga road shows din, nakakatulong yan. All the more kung siyempre yung pinaka-decision maker ng bansa, iba pa rin yung reassurance na may bibigay nila kung kausap nila yung kapwa head of state nila or kundi yung mga yung mga top bosses, yung mga may-ari ng mga pinakamalalaking negosyo sa buong mundo. So, iba pa rin yung reassurance. Saka siyempre, may mga rin yan yung iba dyan, may word of honor talagang kung sinabi nila, pag-invest sila, gagawin nila. At iba pa rin kasi pinouch sila ng pinakapakapangyarihan na otoridad ng bansa. Iba pa rin po yun, no? When it comes to, kumbaga, it's also, it's a vote of confidence na, iba pa rin Iba pa rin yes. Mismong, Pero it gives them
more confidence to really put up business here in the country. Okay. But can And we make can we sustain this upward forward momentum sa PEZA? Can we sustain this sa kabila ng mga nangyayari ngayon, yung geopolitical situation sa buong mundo? Dahil hanggang ngayon meron pa rin tayong Ukraine-Russia war, nadadagdagan pa ng mga problema sa iba't ibang parte ng mundo. Plus itong global economic situation ngayon, dahil na rin dito sa tariff war na nangyayari sa pagitan ng Estados Unidos at ng ibang bansa tulad ng Canada, Mexico, kasama na rin yata pati Brazil at iba pang mga bansa, pati yata South Korea sinama na dahil dun sa mga car parts. Can we sustain this? Paano how can the Philippines hurdle this trade war? Kasi, may ano yan, parehong challenges and opportunities that may present themselves. Well, alam ba yung challenges? Kasi ka-announce lang po a few hours ago, parang barely 6 hours ago, 4 a.m. dito sa oras natin, 4 p.m. sa Washington. Sinabi na ni President Trump of the US na, iba-ibang bansa, reciprocal tariffs, at least 10%, sa mga katulad nila Singapore, sa atin 17%, yung iba mas matataas. Grabe, yung mga karatig bansa natin, it ranges, may 20, may 30, 50, pataas, percent, Sa atin, 17% sa Philippine exports, pangalawa sa pinakamababa na yan. So, medyo banayad yung effect sa atin, nakatulong din kasi, hindi naman kasi tayo maraming, hindi, yung, kumbaga, trade deficit ng Amerika sa atin, maliit lang. Hindi tulad sa mga bansa na, halimbawa, sa mga Vietnam, sa China, sa ibang ASEAN countries na malakas mag-export sa Amerika. Malaki yung, kumbaga, mas marami silang binibenta sa Amerika kaysa ini-import sa Amerika. At malaki yung trade deficit ng Amerika sa kanila. Mas malaki yung pinataw na import tariff sa mga bansa na yun. Sa atin, pangalawa sa pinakamababa. Kaya dapat medyo banayad lang. Meaning to say, kung mag-export, yung mga ini-export natin sa Amerika, yun doon sa reciprocal tariff ni Trump, ginawang 17%, ay magpe-pay up lang naman yung dagdag bayad yun. Parang buwis nila yun pagka mag-export sa kanila. Itong mas hit hard yung mga neighboring countries natin, mataas. So, iba, more than 50% yung sa ibang bansa, Kaya parang punitive yung import tariff sa kanila, yung wish na kailangan nilang bayaran para makapag-export sila sa Amerika. Kaya yung impact sa atin, medyo mas tolerable kaysa doon sa sasapitin ng mga ibang ASEAN countries na mas dependent yung ekonomiya nila sa merchandise exports. Tayo po kasi, services exports po yung marami sa atin. Ayun. Yan, yung mga OFWs natin, tapos yung BPOs natin. Ayun po yung sa merchandise, hindi po tayo gaano. Kasi yung mga pansinin nyo, pag pumunta kayo sa North America, sa US, sa Canada, ano yung makikita nyo sa mga paninda nila, yung mga damit, yung mga furniture. Galing dito sa yung mga bansa tulad ng Vietnam, ng China, ibang ASEAN countries, kusang mura yung labor. Yes. Saan mura yung yung overall cost of production, yun ang si Trump kasi protectionist dahil nga claim niya matagal na naisahan yung Amerika, nawala ng mga trabaho, napunta na sa China, napunta sa Vietnam at sa ibang Asian at ibang bansa sa buong mundo, sila namimili ng maraming produkto. Ngayon hindi tayo masyado apektado kasi hindi naman masyado silang tinamaan sa manufacturing natin. Yung meron man pero hindi ganun kalaki. Okay. Kaya yun po yung mukhang yung parang na first Trump administration. Yes, kung may trade war, mas mahal mag-export sa Amerika. Baka itong ibang Asian countries mas magbenta sa ibang bansa other than the US tulad na sa atin. Mas magbenta sila mas marami sa atin. Yung mga galing sa China, galing sa ibang Asian countries. So, dadami yung competition. Kumbaga parang yung pwede nating i-import na galing sa kanila kasi maghanap sila ng alternate market kung saan walang import tariff. Kaya makikinabang dyan yung mga consumer natin. Kasi tayo naman, we're a net importing country sa buong mundo. We're importing like almost $55 billion per year. Wow, okay. Kaya yan. It goes to show, yung malakas na pag-angkat ng ating bansa, birin niya mga 20-25 years ago, lang po yan.
mga 3 billion, 5 Yes. billion na ba, biglang lumobo to Mm. 55 billion. Kasi dahil sa free trade, Alright. no? Na wala po yung mga import taxes, so may free trade since 2010. Yes. Transportation cost na lang ang difference. Wala na yung mga import taxes. Halimbawa, yung mga free trade agreement natin with China, ASEAN, with Japan, South Korea, India, Australia, New Zealand. So, nabawasan po yung with India, yung import tariff, na wala na po halos. Yan. No? Okay. Kaya nga po yung natitira na lang halos. Halimbawa, with China, ASEAN, na trade natin, yung natira na lang yung 15, ngayon, binaba pa nga sa bigas, 15% import tariff, galing po yung 35% sa asukal, 5%. Yung iba produkto, wala. Pamasahin na lang po yung transport cost na lang. Okay. Kaya, tayo, ang dyan, mas makakabenta sila sa atin. No? So, Kasi you see, mas mahal magbenta sila sa Amerika at makikinabang dyan, mas maraming choices yung mga mamamayan natin, yung mga consumer natin, mga negosyo natin. Yun po yung, at yung mas mababa yung import tariff dito. Yung investor, medyo yung mga global, yung mga biggest global companies, multinational companies. Ayun, okay. May operations yan buong mundo, yung global supply chain nila, isa pa yun. nila. Isa pa yun. Mas mura yung pag mag-export from here, 17% lang. Mas nagiging attractive tuloy tayo compared doon sa iba na ang taas ng tariff na pinataw sa kanila. Opo, kaya dito sila maglolocate. Yung iba maglolocate sa mga bansa. Maring tayo beneficiary kasi we're second lowest after Singapore. Singapore is 10%. Ito, isa-isay natin para maunawaan ng ating mga viewers. No? Talaga ma-appreciate nila yung implikasyon niya. Halimbawa, sa China, ang tax, 34%. Wow. Ito tax ang Amerika. Sa Vietnam, 46%. Wow. Sa Taiwan, 32%. Sa Japan, 24%. Sa India, 26%. Sa South Korea, 25%. Sa Thailand, 36%. Wow, ang taas ng Thailand. Indonesia, 32% tax. Cambodia, 49%. Wow. Malaysia, 24%. Tapos sa Bangladesh, 37%. Sa Singapore, yan, pinakamababa sa Singapore, 10%. At tayo, 17%. Wow. So, kaya yun po yung advantage na natin yun. Mag-export from here, 17% lang. Alam mo, kung galing sa factory sa China, 34%, doble tax. Pagka mag-export sa Amerika, mas maganda mag-export from here. Yun. No? Na sa Vietnam, 46%. No? Okay. Kaya, isa pong, baka makinabang tayo when it comes to yung foreign direct investments, maghahanap sila ng lugar kung saan mas mababa yung, kasi nilahat na ng Amerika po yan Okay. Yung may at least minimum na talaga yung 10% na lahat ng ini-import nila sa buong mundo, at least 10%. Alright. Kasi ganun nga po yung, ang reciprocal tariffs kasi ni Trump, ang prinsipyo po nun, kung ang isang bansa ay may import tax pagka mag-angkat sa Amerika, pag mag-import from Amerika, tatapatan nila. No? Pero sa atin, hindi naman talaga tinapat. Parang medyo banayad kasi ang dito, galing White House po ito yung sinasabi kong datos pagka meron pong tariff na sinacharge ng Pilipinas pag nag-aangkat sa Amerika, ang average po 34%. Hindi naman nila tinapatan na 34. Ginawa lang kalahati, 17%. Alright. With that, Mike, although I want to extend this discussion, napakaganda ng mga binabanggit mo, our eyes are being opened dito sa advantage na pwedeng makakuha ng Pilipinas bagamat nagdeklara nga ng reciprocal tariff itong Estados Unidos sa pamumuno ng US President Trump. Meron pala tayong nakikitang maganda. We can get something out of this, something out of this, dahil pangalawa lang tayo sa pinakamababa. Mababa lang sa atin ng Singapore, 10%, tayo 17%. The rest of the countries in Southeast Asia, 20% and above, no? So maraming salamat Sir Mike muli sa oras na ibinigay mo, sa information na binahagi mo, and of course, thank you very much dito sa mga eye-opener na opinion and views mo dito sa matter being discussed. Thank you very much, Sir Mike. Opo, you're most welcome po, Sir Ray, at maraming salamat din po sa inyo at sa inyo po mga taga-subaybay. Magandang araw po. Ang ating pong Chief Economist
ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, Mr. Mike Ricafort. Alright, naku talaga naman at ilang minuto na lamang at tayo po ay magpipinid na naman ng isa pang edisyon ng ating programang Global na Tayo. Pero magbabalik po kami makalipas lamang ang mga maiksing mga paalala mula sa inyong himpilan. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Alright, at ilang sandali na lamang at magpipilit na tayo ng ating programang Global na Tayo. So, thank you very much kay Mr. Michael Ricafort, ang ating Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Unang-una hinggil po dito sa magandang balita mula naman sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Ulitin ko po, for the first quarter lang ng taong 2025, nakapagtala po sila ng increase na 296% increase sa mga bago at expansion ng mga investment at projects sa ating mga economic zones sa buong Pilipinas. Particular po na nakinabang dyan sa mga pagtaas ng mga investment na yan, yung mga regions po natin, iba't ibang mga regions po natin. Kasama na po dyan ang ilang mga regions. Hindi lang ho dito sa National Capital Region, kundi meron din sa, kung ako nagkakamali, Region 4, meron sa Bicol, meron sa Mindanao. Malaking bagay po yan. At ang ibig sabihin yan, the bottom line is, tayo ngayon, sabi nga ni Sir Mike, tayo ngayon ay nasa sentro ng atensyon ng mga foreign investors. But mind you, hindi lang po foreign investors. Dahil sabi po ng PEZA, isa rin kapansin-pansin at kahangahangan nangyayari ngayon, dumarami ang mga local investors, mga kapwa nating Pilipino, na pumapasok ngayon, nag-i-invest directly sa ating mga economic zones. Dahil na rin po sa mga financial incentives na binuo ng gobyerno ng administrasyong Marcos Jr. Kabilang na po dito yung create more na batas at saka yung ease of doing business. Yan, ilan lang naman po yan. And of course, napag-usapan din natin yung benepisyo. Siguro ultimate question is, okay, tumaas ang investment, lumaki ng mahigit sa 296% ang investment sa first quarter pa lang ng taong 2025. Ang tanong dyan, paano yan makakatulong sa ordinaryong mamamayan? Paano yan makapagbibigay ng trabaho sa ordinaryong mamamayan? Para makabangon naman tayo sa ating mga kabuhayan. Ito po kasing mga investment na ito, pag sinabing foreign direct investment, magtatayo po yan ng mga ng mga factory, ng mga opisina, manufacturing. Mag-i-employ sila. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, sabi po ng PEZA sa isang panayam natin sa kanila, they are expecting 15,000 direct jobs na maha-hire ng mga projects na ito sa PEZA. And another 70,000 indirect jobs. Ano yung 70,000 indirect jobs? Yan po yung mga sumusuporta sa mga industriyang ito. Like for example, public transportation. Yung magdadala sa mga manggagawa from their residence papunta sa mga factory, papunta sa mga opisina. Siyempre, sasakay yan. Makikinabang dyan ang public transportation. Ano pa? Yung mga sari-sari store, yung mga restaurants, di ba? Yung mga fast food services, di ba? Makikinabang sila dyan. Dahil saan ba sila bibili ng pagkain? Yung ating mga manggagawa na may empleyo. Siyempre, doon din. Diba? Ano pa? Yung mga retail outlets, yung mga personal services, halimbawa, nagpapaganda, halimbawa, tulad nito, si Step, mahilig magpaano yan, tawag ito? Manicure, pedicure, diba? Maski na nagtatrabaho yan sa araw-araw, gusto niya, malaging malinis ang kanyang mga daliri. Siyempre, mga salon. Marami. Kaya nga tinatawag na
indirect jobs ang makikinabang po dito sa mga ito. Plus, may dinagdag pa ha, may dinagdag pa si Sir Mike Recaport, yung pong declaration ng tariff ni US President Donald Trump. Ito po kasi yung hinihintay yung tinatawag na reciprocal tariff. Ang ibig sabihin po ng reciprocal tariff ni Donald Trump, halimbawa, magpapatong ako sa iyo ng tariff, kung ano yung pinatong ko sa yung tariff, yun din ang ipapatong mo sa akin na tariff. Kaya tinatawag na reciprocal. Ang maganda dito, pangalawa lang tayo sa Singapore na may pinakamababang inimposan ng tariff ng Estados Unidos. Nauuna, ang Singapore is 10% lang tariff ang inimpose ng US. Tayo, 17%. Okay? Ang ibang Southeast Asian nations, katulad ng Vietnam, Japan, Thailand, meron pang Laos at iba pa. 20% and above. Meron pa nga pong 25% and above. So, pangalawa tayo, meaning we may look a little bit more attractive sa iba pa nating mga kapitbahay na bansa dito sa Southeast Asia dahil mas mababa yung tariff na inimpose sa atin ng Estados Unidos. Okay? So, at least that's one good thing to look optimistic for sa mga darating na mga panahon. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, sa ating Master Control, sila Milo Jonela, si Hero, si Leo, and of course, si Step Vicente. And of course, kay Mr. Mike Recaport. Ulitin ko po, paalala, sa ating social media platform sapagkat ang Radyo Pilipinas World Service ay ang ating online digital platform. Pakinggan nyo po kami sa ating live audio streaming, pakinggan nyo po kami sa ating live Facebook broadcast, and of course sa ating YouTube channel. Like, subscribe, share ang ating mga social media platforms. Muli po ako inyong lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!